health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Red Cross nangangailangan ng dugo para sa posibilidad ng dengue outbreak. BIFAR mahigpit na papantayan ang Bicol Region dahil sa illegal na bentahan ng pating. Pangasinan nagbabalik bilang pinakamalaking pinakukunan ng asin. At narito ang detalye. Ito ang balita. Ito ang balita sa pangunguna ni Dr. Hilda C. Ong. Ito ang balita. Red Cross nangangailangan ng dugo para sa posibilidad ng dengue outbreak. Nananawagan ang PRC o ang Philippine Red Cross sa publiko sa mga posibleng maghandog ng kanilang dugo kaugnay sa tumataas na bilang ng mga kaso na tinatamaan ng dengue sa bansa. Pagkat pinag-iisipan pa lamang ng DOH o Department of Health ang pagdedeklara ng dengue outbreak sa bansa, naghahanda na rin ang PRC sa malaking pangangailangan sa dugo. Ang mga interesado ay maaaring magtungo sa 108 na blood service facilities, 32 blood centers, 76 collecting station, at 15 apheresis centers sa buong bansa. O tumawag sa Philippine Red Cross hotlines na 1158 o 143 para sa blood assistance o donation. Mula January 2024 hanggang June 2024, umabot na sa 3,038 blood units ang naibigay ng PRC sa 974 dengue patients. Nagbigay naman ng katiyakan si Red Cross Chairperson at Chief Executive Officer Richard Gordon na nakahanda umalalay ang institusyon para makapag-abot ng dugo sa mga mangangailangan. Aniya, meron pang sapat na supply ng dugo sa blood bank ng Red Cross, pero mas makabubuti kung meron ng regular donors. Kamakailan lang ay nagdala ng PRC ng 15 units of blood platelets sa Maasin City, Southern Leyte, dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue doon. Nakahanda umano silang maghatid ng dugo basta may koordinasyon sa kanila. Wala pa ang La Nina pero sa datos ng DOH ay umaabot na sa 136 and 161 ang kasong naitala mula January 1st, 2024 hanggang nitong August 3, 2024 na mas mataas na 33% sa kaparehas sa panahon noong 2023 na 102,374. Naglabas ang DOH ng bagong panuntunan na maaari nang mag-donate ng dugo ang mga individual na mahilig uminom at manigarilyo. Ayon sa DOH, kung naninigarilyo, pwede magbigay ng dugo pero kinakailangan na may pagitan ng 4 na oras ang kanilang huling paghitit ng sigarilyo bago sila sumalang sa blood donation. Sa mga manginginom naman ay kailangan ng isang buong araw na wala siyang intake na alcohol bago siya magpakuha ng dugo. Paglilinaw pa ng DOH, dapat na ang posibleng blood donors ay busog o nakakain ng hindi lakpas sa 4 na oras. May normal blood pressure, may hemoglobin na 125 GL hanggang 175 GL. Para sa babae, dapat na sa 135 hanggang 185 sa kalalakihan. At may 6 na oras na tulog. Ang mga bagong panganak at nagpapasusog mga ina ay baka pag-donate ng dugo matapos ang 1 taon. At ganoon din ang mga may tattoo na pabutas ng tenga. Paglilinaw pa ng DOH, kung nagpagbakuna para sa COVID-19,
palipasin lamang ang isang araw ay pwede na mag-donate. Kung bivalent vaccine naman ay wala pang time frame na itinalaga ang mga health authorities. Hindi pa rin maaaring magbahagi ng kanilang dugo ang mga kasalukuyan, buntis, mga sex workers, may mga HIV or AIDS, cancer patients, gayon din ang mga individual na nakakancer at sumaisailalim sa chemotherapy. At aside from Philippine Red Cross, ang kasama ko po sa grupo ng Serving Hearts Charity Incorporated, kung saan po ay linggo-linggo din po, meron din po kami mga blood letting activity. At siyempre po ang aming punong abala sa ngayon ang president namin ay si Arnie Chua, at ang mga nakipag-usap sa mga hospital ay si Jackie Santos, at kapag may problema na, ako na humaharap. Kaya ito po ang Serving Hearts Charity Incorporated. Kami po ay tumutulong din po sa mga nangangailangan ng dugo, at ito po naman ay dapat ay meron po talagang blood request galing po sa mga ospital, and then yung in charge po sa inako-coordinate ng dugo. Kasi ang ginagawa ng Serving Hearts, kung let's say kunwari lang, kung pasyente ay admitted sa Chinese General Hospital and Medical Center, and then ang dugo naman ay magagaling sa Cardinal Santos. So ang gagawin ng rider, na meron po kami mga volunteer rider, at ako po ay nagpapasalamat na meron kaming itong grupo at meron itong mga volunteers na sila po ang kukuha ng dugo mula halimbawa, kukunin nila ang dugo sa Cardinal Santos, and then sila din po ang magde-deliver sa Chinese Gen. Ganun po ang ginagawa ng Serving Hearts. So kung sakali naman, kung meron ko mga bloodletting activity, o kaya naman meron po kayong mga company na marami kayong empleyado, pwede po kayo mag-message po sa amin para pwede namin gawin ang bloodletting sa inyong lugar, kung saan ang Serving Hearts, marami po kami mga partner hospital na pupunta sa inyong lugar, sa mga sa mga kumpanya na may maraming tauhan. O kaya naman, pwede din kayo pwede kayo mismo ang mag-set, kumbaga kayo ang mismo maghanap ng donor, and then mag-message po kayo sa akin, and then tapos ang Serving Hearts ay pupunta po doon kung saan ninyo naisip na doon gagawin ang bloodletting. At ito naman ay ginagawa ng Serving Hearts. Pagbibigay namin ng dugo ay libre. Tapos pero kapag doon sa mismo na bloodletting, ang ginagawa po namin, meron kami laging may siomai, may hotdog, may coffee, may chocolate. Ito ay libre namin ibinibigay sa mga donor, whether pumasa o hindi siya pumasa during doon sa bloodletting. Kasi syempre meron pong examination, kung papasa ang kanilang hemoglobin, kung okay ang kanilang timbang. So dapat, kung alam po ninyo, dapat 100 pounds ang minimum of 50 kilos bago papasa. Kaya yan po, kung nais po ninyo, kung nais nyo magkaroon ng bloodletting, kayo na mismo ang maghanap ng mga donors, and then sa venue, and then message lang po ninyo sa akin. Dahil ang Serving Hearts, kami po ay hindi po kami naniningil. Kasi sa Philippine Red Cross, magbabayad pa kayo ng 1,008 para sa processing fee. Pero sa amin sa Philippine dito sa Serving Hearts, wala po kaming charge. Pero syempre tinitingnan po namin. Syempre priority namin yung mga nag-donate po ng dugo. Let's say kapag nag-donate po kayo ng dugo, tapos nag-message po kayo sa amin, priority po kayo, nahanapan namin kayo dugo kung saan mga partner hospital. So lalo na ngayon na, di ba, na uso na naman ang dengue, kaya iwas-iwas po. Kaya kailangan maglagay po kayo ng mga lotion kaya lalo na magsuot po kayo ng mga pants, wag mo na magsusuot ng mga shorts. At ito pa, isa pang balita,
Ito